These children will grow up and bring the joy, the love, the peace, and compassion to the whole world. We only have one planet. We only have one Earth. And I hope that this new generation of children that we have reached out will become millions and billions and bring peace on Earth. Bring peace to humanity. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood sa Banateros sa SMNI. Ako, si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Alright, so magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at of course, sa mga kababayan nating OFW at mga immigrants dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, Jay, promote mo yung waxis natin. Dahil Lunes ngayon, kaya naka-waxis kami. Ayan, Waxis, iba't ibang design. Waxis. Dyan sa mga taga Davao, huwag kakalimutan, dumaan sa Waxis pagkagaling sa school, pagkagaling sa simbahan, pagkagaling sa palengke, Waxis lang sa Kalam. Sana magkaroon dito ng branch sa Luzon yan. Oo, sana magkaroon. Nakakamiss. At syempre, huwag natin kakalimutan ang mga social media ng SMNI, www.facebook.com, Banateros Official. At syempre, follow us at YouTube channel, kapartner mo sa balita at serbisyo. Meron din tayong rumble.com, SMNI News. At syempre, www.smninews.com. At huwag din natin kakalimutan yung DCAR 1026 News. Yan. Dahil dyan tayo makakapanood ng mga patas na balita. Talaga namang doon natin malalaman ang tunay na nangyayari sa ating bayan. At syempre, sa mga social media account ng Banateros, si Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, and Jay Guevara. I-follow natin yan, both YouTube and Facebook. O, kumusta ang mga araw ninyo, mga Banateros, Coach Oli? Oo, batiin mo naman yung mga kababayan natin. Binabati ko mga Banateros, Banateras, worldwide, syempre. Marami tayong manunood dyan. At
Yung sabi nga, yung waxis. Ang balita ko dyan, Ma'am Nori, di ba? Balita ko yung unang franchise sa Maynila sa atin. Ay, oo. Si Ano Coach yun? Oli ang magmamanage. Kaya nga siya Vision. nakagayan ngayon. Vision. Jay. Ay, kanina napaaga akong takbo kasi akala ko may bagyo na naman. Oo. Na medyo kinakabahan din ako kasi sabi ko, lagot na naman si Marcos dito. Yari, Pag may bagyo na naman. Mapa-fact check na naman. Panibagong fact check na naman yan. Okay, magandang Lunes sa inyong lahat mga kababayan at panibagong balita na naman ang iatid ng Banatero sa inyong lahat. At syempre, batiin natin ang ating mga manonood sa inyong suporta. At syempre, huwag niyo kakalimutan mag-like at huwag kakalimutan mag-share. Sa tuwing tayo nagla-live, naka-live, ugaliin na po natin yan dito sa Banateros. Okay? So ano ba pag-uusapan natin ngayon? Marami-rami, no? Oo, kanina nagsalita si VP Sara Duterte, kaya lang mabait siya. Oo. Mabait siya kanina? Mabait siya kanina. Hindi siya masyadong, binanatan yung ano. Kasi may inaabangan tayo eh. Oo, yung kay Romualdez. Hindi pa yon, yung sa video. Wala pa. Oo, kasi yun ang kabang-abang ho ngayon. At hanggang ngayon, inaabangan po ng mga Pilipino na kung ano ba yung video na hawak na yun at kung sino-sino yung mga tao na nandun. Nako, delikado tayo dyan. Kanina, narinig ko kay VP Sara Duterte, peace muna ngayon. Kasi today, right now, is Yuletide season. Araw ng pagbibigayan, araw ng pagmamahalan. Kaya, magmamahalan daw muna ang mga politiko ngayon. Wala muna away. But anyway, unahin natin. Kasi magpapasko naman, parang ito'y regalo. Oo. Regalo ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga kapulisan. Although medyo mayroong hindi magandang experience ang pamunuan ng KOJC, SMNI at syempre ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga kapulisan. Well, yung mga pulis kasi, ayan ay hindi naman sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ganun. Sa katotohanan dyan, ang mga kapulisan natin, sila po ay nagiging kaagapay ng bawat Pilipino sa tuwing may nangyayaring hindi maganda. Okay? May mga krimen, syempre ang tatakbuhan natin pulis. Kaya nga dito, mga kababayan, kahit eto si Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi siya nagtanim ng loob, nagtanim ng sama ng loob sa mga kapulisan sa kabila ng nangyari sa Kingdom of Jesus Christ. Bagkos, eto, meron siyang panukala, mga partner, no? Benefits package para sa mga pulis na isulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So, biruin mo nung nandun tayo, no? 16 days na kinubkob yung Kingdom of Jesus Christ. Pero pag alis ng mga pulis, niyakapay, nalik-halikan pa ng mga members ng KOJC. Kahit ang babaho na. Kahit ang babaho na. Ibig sabihin, talagang wala talaga silang masamang tinapay. Kahit medyo nasaktan sila, yung nanaig pa rin yung pagmamahal sa kapwa at respeto sa nagpapatupad ng batas. Coach Oli. Yan yung sinasabi natin na love your enemy. You walk the talk. Diba? Hindi lang yung sinasabi love your enemy. Sipin mo, yung dinanas ng KOJC sa mga pulis at dinanas ni Pastor Kibuloy sa mga pulis, tutulungan pa niya, magkakaroon pa ng package. Ano kaya tong package ni Pastor Kibuloy? But anyway, yan po ang magandang halimbawa ng isang politiko. No? Ginawan mo ng masama, tutulungan ka pa. Yung ibang politiko, iba. Ginawa mo na ng mabuti, pasasamain ka pa. Sabi nga ni VP Sara. May kilala. May ganun, di ba? Sabi nga ni VP Sara, papadumihin lang nila yung iba para magmukha silang malinis. Yun. Di ba? Jay? Alam nyo, double purpose to eh. Itong benefits package. Dalawa ang nito, bukod sa makikinabang ng gusto ang mga kapulisan dyan, mababawasan din sa mga kapulisan yung mga tinatawag na pulis patola. Yan. Pulis kamote. Meron pa isa yung mga nangungutong. Yeah. Kasi nga, alam nyo, kaya lang din naman din nagagawa ng ibang mga kapulisan yan. Dahil kulang talaga eh. Kulang yung pasahod sa kanila, kulang yung benefits na binibigay ng gobyerno. Kaya siguro isa din to sa way na naisip ni Pastor na ibibigay ko sa kanila to. Dahil ito talaga yung isa sa mga pinakakailangan nila. At syempre, nanguna na dyan dati si PRRD, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, na talagang mas inuna niya yung mga kapulisan at mga sundaluhan natin na mapataas ang mga sahod nito at matulungan sila. Tsaka maganda to kasi sabi ko nga,
mababawasan dito yung mga pulis patola kasi may mga hanggang ngayon hindi pa rin na ano yan hindi pa rin lalo ngayon binawasan sila. Magkano yung dati yung 50 pesos 5% lang. 5%. 5%, di ba? Kita mo, nung panahon ni PRRD, tinataasan sila ng sahod, tinutulungan sila. Tapos panahon naman ni Marcos ngayon, binawasan na sila. So ngayon, eto na, pagkakataon natin na panibagong tulong na naman na ang makakamit ng PNP. At ito pa nga, sa kabila ng lahat, sa kabila ng panggugulo sa kanila, pinakamasakit pa dun yung sinaktan pa yung mga member ni Pastor, may mga nang tear gas, kung ano-ano pinaggagawa sa kanila doon, pero ibinalik pa rin ni Pastor ay kabutihan. Kaya napakasarap gawing motivation tong mga ganitong mindset ni Pastor, no? Oo. At syempre, no, akala ko kanina kinukulang yung sweldo, Jay, dahil 2 asawa. Oo, hindi kasi may mga ilan din talaga. Yan, kayo mga PNP, minsan din kaya minsan kinakapos din yung sahod nyo kasi may mga kabit. 2 na nga asawa nyo, may kabit pa kayo. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Marami tayong kuyang mga... syempre. Mga polis. Mga kuyat pala. Shoutout pala dyan sa mga kuyat ate natin. Yan sa Eagles. Yan, mababait ang mga kuya natin yan. Kailan ba? Kahapon, di ba? Si VP Sara na nanumpa sa Eagles. Bali Ate na kung tawagin natin siya ngayon. Ate Sara. So, congratulations. Welcome po sa Agila, Ate Sara. Yan. Anyway, yun nga, yung mga kapulisan natin, talaga naman kahit anong bali-balik rin natin, may nakatulong naman talaga yan sa bansa natin. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na minsan naliligaw din ang landas. Pero mas madalas pa rin naman, kadamihan or majority pa rin naman sa kanila is matitino. Okay? At anyway, sa kabila ng mapait na karanasan ng Kingdom of Jesus Christ sa kamay ng mga pulis, nais pa rin matulungan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang mga ito sakaling mahalal sa Senado. Alamin natin ang detalye mula kay Jade Calabroso. Iba't ibang panukalang batas na ang inihahanda ng KOJC leader at senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy para sa pambansang pulisya sakaling makaupo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kahit naroon siya ngayon sa piitan, ang mga problema at isyong kinahaharap ng mga pulis pa rin ang isa sa mga naistugunan ni Pastor Apollo ayon kay Attorney Kay Laurente, tagapagsalita ng butihing pastor. Aniya, 3 panukalang batas na ang nasimulang buuin ni Pastor Apollo. Isa rito ang Police Modernization and Resource Act na layong taasan ang pondo ng PNP upang magkaroon ng mas makabagong kagamitan at teknolohiya habang pinaiigting din ang kanilang mga pagsasanay. Sa ilalim din ng panukalang ito, nais isulong ni Pastor Apollo na magkaroon ng competitive salary structure ang mga pulis upang maiwasan ang katiwalian sa kanilang hanay. Lakip na rin dito ang tinatawag na Enhancement Benefits Package. Ano yung Enhanced Benefit Package? Para po sa health insurance coverage ng lahat po ng mga ating kapulisan, kasali na po yung mga dependents nila, at saka yung housing loan program para sa kanila with preferential rates for PNP personnel. And isa pa po, may scholarship grants din po para sa kapulisan. Kasi yung mga nakausap nga natin ng mga pulis, gusto nilang mag-aral pa, gusto nilang mag-lawyer, gusto pa nila continuing professional education. However, wala nga daw silang enough na budget kasi may pamilya pa sila na kailangan tustusan, no? Dagdag pa dito, isa din sa mga nais ipanukala ni Pastor Apollo ang Local Government Police Authority and Regionalization Act at ang PNP Internal Affairs Enhancement Act. Ayon kay Laurente, layo ng Local Government Police Authority and Regionalization Act na maiwasan ang pagkakaroon ng political manipulation sa mga pulis tulad aniya ng nangyari sa KOJC siege kamakailan sa Davao City. Ito'y dahil ang kapangyarihan at otoridad sa mga pulis ay ibibigay na ng buo sa mga rehiyon o lokal na pamahalaan. Kung regionalized siya, hindi siya nationalized na isang tao lang nagkokontrol sa lahat, so mas maiiwasan natin yung mangyayari uli, yung nangyari po sa KOJC siege. Maliban dito, mas mapapalapit ani ang mga pulis sa kanilang mga pamilya at mas magiging epektibo din ang kanilang trabaho dahil pamilyar na sila sa lugar at dialekto. Sa nakitang problema po, sabi nga ng isang pulis doon, is nalalayo sila sa kanilang pamilya. Galing sila ng Davao, pero andito sila ngayon sa Manila. Although promoted po, malaki nga yung sahod,
Pero gusto pa rin nila, aron pa rin yung pangungulila sa pamilya. Kaya sabi niya, delikado po kasi nga baka mamaya matukso, di ba? Kasi nga malayo sa kanilang mga asawa. So mas mabuti po talaga na regionalize lang para to protect also their family. Samantala, isa rin sa layunin ng butihing pastor ay muling maibalik ang magandang reputasyon ng mga pulis na nasisira dahil na rin sa paglabag ng mga ito sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Aside doon sa rule of law na ituturo, andyan din po yung ethics and community relations na i-instill po sa kanila. Again, yun yung duty nila, yun yung mandate nila. Okay, they will not use their weapon, their uniform to terrorize or to harass any individuals, but instead, gagamitin yan nila to protect the innocent individuals. And of course, they will be fighting against the criminals only, ha? Matatandaan na higit 5,000 pulis ang pinasugod sa KOJC Religious Compound para sa pagsisilbi umano ng arrest warrant sa ilang individual, ngunit libo-libong inosenteng misyonaryo ang nagdusa sa 16 na araw na pagkubkob ng mga ito sa kanilang religious compound. Lahat dahil umano sa utos. Kaya naman nais din itong hindi maulit pa ni Pastor Apollo sa iba sa pamamagitan ng PNP Internal Affairs Enhancement Act na tututok sa pagdidisiplina sa kapulisan. Samantala, mayroon naman anyang mensahe si Pastor Apollo sa mga nasa gobyerno o mga nagnanais umupo sa pamahalaan. Ito pong paalala ni Pastor, yun nga, sa diskusyon kanina, nabanggit niya po, pag ikaw po ay isang government employee, kahit ano pa yung posisyon nyo, always think about yung sense of service. Yun yung importanteng trait ng isang public officer, government employee, yung sense of service. Hindi yung ano ang para sa akin, ano ang para sa aking pansariling interest. Pag nakaupo ka po sa pamahalaan, ang iisipin mo, anong nakakabuti para sa lahat ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Yun. Alright, so yan na nga, mga kababayan. Napakaganda itong panukala na ito dahil nagustuhan ko yung regionalization, no? Kadalasan kasi, yung mga pulis, pagka may mga kilala tayo dyan, hindi naman, lingid sa kaalaman ng mga tao. May mga kilala tayo at sa malapit pa nga sa akin, na pulis, napunta sa ibang lugar, nagkakaroon talaga yan. Yung iba lang, hindi naman lahat, nagkakaroon ng kalaguyo talaga. Kasi syempre, malayo sila sa pamilya nila, dala ng kalungkutan at pangangailangan, nagkakaroon ng sinasabing paghahanap ng kaligayahan. Pero kahit na lang dyan naman sa Maynila, meron naman din iba dyan. Meron. Kalokohan naman yung kahit nasa malayo, no? Pero tama nga yung sinabi mo kanina na medyo nananabik sila. Coach Oli. Dapat sinasama nila. Sino? Ikaw? Sino? Ikaw? Yung asawa. Asan ka na listino? Kala ko na-ingit ka. Kala namin na-ingit ka. Gusto mo sumama eh. Sasama nyo. Pero maganda yung sinabi ni Attorney Kay na sabi niya na dapat serbisyo. Alam mo, pagka ikaw ay opisyal, lagi mong iisipin dapat, pumasok ka dyan, kailangan kang magsakripisyo. Dapat alam mo na, tanggap mo yan. Magsasakripisyo ka, tatakbo ka, kakandidato ka, magsasakripisyo ka, magpupulis ka, magsasakripisyo ka. Pag ang iyong motivation ay pera, ay, magpupulis ako para yumaman. Ay, sabit ka na dyan. Kasi lahat ng bagay, magko-compromise ka. Tatakbo ko para yumaman ako. O para magkaroon ako ng Escalade na bulletproof. Magkaroon ako ng Can-Am. Meron tayong kilalang ganun congressman na... Uy! Antindi eh. So, mamamali kasi lahat na lang, kahit mali yung iyong gagawin, gagawin mo. Ayan. Dahil sa pera naman talaga ang ugat ng lahat. Money is the root of all evil. Ika nga, di ba? Kaya, eto, maganda itong ipapanukala ni Pastor Apollo Kibuloy na kahit papaano. Kasi hindi rin mawawala eh. Mayroon naman dyan mga pulis na kahit marami ng pera, gusto pa rin nila kamkam pa rin ng kamkam ng pera. Yung mga mukhang pera, yun. Pero hindi ko naman sinasabing lahat. Katulad ni? Oo. Katulad ni? Oo, yun. Ay, balita ako, malaki raw kinita noon. Oo, 2 bag nga raw eh. Oo, 2 bag. May kasama pang teenager. Ay po. Regalo. Yung may picture pa, dami picture pa daw, no? Oo.
Dumaan sa scan eh. Ay, naku po. Pati yung team agent, dumaan sa scanner din. May picture. May picture. May picture. Ayun na nga, no? At siyempre, pag pera, ang pinag-uusapan, medyo when money talks, everybody listen. Diba? Nakikinig tayong lahat pagka pera usapan. Pero, nakikinig lang tayo. Pero meron naman dyan na hindi nagpapadalo sa tukso. Kaya napakaganda nitong panukalan ni Pastor Apollo Kibuloy dahil kahit papaano, maaampat yung pangungurakot ng mga kapulisan. Diba? Bawa, yung may kotong-kotong. Minsan, may mga huli-huli dap. Diba? Madalas yan, huli-huli dap. Tapos yung kidnap or ransom na nasasangkot ang mga pulis. Dahil doon nga, kulang ang kinikita nila. At ngayon siguro ngayong taon magiging effective itong 5% na ikakaltas ata sa kanila para sa pensyon ng mga kapulisan. Magiging effective na ata yan next year. O I don't know kung effective na ngayon. Pero magiging effective yan as soon as possible. Coach Oli, ano? Grabe, nakaka-excite talaga yung pagtakbo at pagkapanalo. Ine-expect na nating mananalo si Pastor Kibuloy kasi ang dami niya talagang matutulungan. Isipin nyo mga kapulisan. Kaya siguro suportahan natin si Pastor Kibuloy dahil yan naman nangako at andito kami. Babantayan namin na yung kanyang sinabing pangako sa mga pulis ay kanyang tutuparin. Talaga namang pag nagsalita si Pastor Kibuloy, tinutupad. No? So, alam mo, again, uulitin ko, ang dami na pong dumaang politiko sa atin na hindi magaganda ang pinagagawa, abusado lang, no? At bibihira po yung mga dumadaan sa ating politiko gaya ni Pastor Kibuloy, gaya ng mga Duterte. So tulong-tulong na lang po tayo, ikampanya natin, suportahan natin. Ayun, Jay. Totoo naman talaga yun. Si Pastor may isang salita yan eh. Talagang nakita natin yung mga patunay niya. Alam yung isa sa mga pinakamaganda dun yung bibigyan pa sila ng pagkakataon makapag-aral. Kasi kadalasan katulad niyan, isa pulis ka, gusto mo mag-aral kasi hindi mo magawa, gawa ng gusto mong kumuha ng kurso, katulad niyan yung pagiging attorney, 'di ba? Malaking bagay niyan kasi una-una batas eh. Nasa batas ka, so dapat alam mo rin kung ano yung batas. Kasi yung ibang katulad yung nakilala nating pulis doon sa Davao, yung pumasok doon sa KOJC, ang daming niyang batas na sinuway eh. So isa sa pinaka magandang talagang yung sinasabi nga ni Pastor at ni Attorney Kate na yung pag-aaralin or tawag dito libreng pagkuha ng course sa mga kapulisan, no? So tawag doon. Yun na yun. Kasama din sa benefits package na yan. Tapos yung mga housing. Yung sa mga bahay din, no? So, kung ako sa inyo, talagang yan talaga dapat. Kasi siguro naman, alam din naman natin na may mga kapulisan na yan din yung hinahangad nila na makuha nila. Kaya nga, yung iba nga, sumusunod na lang sa kahit mali na yung inuutos, sinusunod pa rin nila. Kasi nga, kakapiranggot na nga lang ng sinasahod nila, kakapiranggot na nga lang na nakukuha nila sa kanilang mga benefits dyan sa pasahod sa kanila. Tapos hindi pa nila susundin, so mawawala yun. So napakaganda nitong proyekto ni Pastor na doon. So ayan, no? So mayroon ka ng pabahay, may scholarship ka pa, diba? Kung gusto mo mag-aral ng ibang kurso, no? Posible yun, napaka-posible. Kasi dito, nagawa na ni Pastor yan sa KOJC. Sa mga member. Sa mga member. May libre pabahay ang mga member. Hindi lang yung kingdom, hindi lang yung mga sambahan nila dito sa kung saan-saang lugar ng KLC, pero may mga bahay pa yan sa iba't ibang subdivision katulad ng sa Davao, di ba? Sa Camellia meron, mga pabahay para sa members. So magagawa rin yan. Katulad itong scholarship. Dito, sa kinauupuan natin yan sa SMNI, ang dami dito nag-aaral ng abogasya ngayon. Ng member ng KOJC. Kaya, napakaganda nito at napaka-posible po na mangyari itong pangarap, itong vision ni Pastor para sa mga kapulisan. Kasi, ito, sabi ni Jay kanina, yung mga pumasok sa KOJC, hindi alam kung ano yung batas. At least kahit papaano, kung may mga pulis na makapag-aral ng abogasya, kahit papaano, masasabihan nila ngayon, yung kasama nila, oy, bawal sa batas, yan ang ginagawa natin. Maliban na lang, kung si General Tutot ang kasama nila, hindi naman sumusunod ng batas yun. Pero,
Ang ibig kong sabihin... Si General Diwata. Oo, pag may kasama ka na pulis, halimbawa, kabaro mo na may alam sa batas, pwede ka, may possibility na masabihan ka na pare, tol, bawal na ginagawa, bawal sa batas yan. So, ibig sabihin, may kasama sila na may alam sa batas kahit papaano. Pocholi. Oo, yung nga sabi natin, no, yan po ay meron nang napatunayan si Pastor Kibuloy. Dalawa lang po sana ang tatanungin natin sa mga tatakbo ngayon. Una, yung napangako ba nila ay nagawa na nila. Laging ganun dapat. Hindi ka mangangako na hindi mo nagawa. Ang tagal na po nagagawa ni Pastor Kibuloy yan. Yung mga marami siyang napag-aral, no? Member ka man or hindi ka member ng KOJC, marami na po siyang napag-aral. Kaya yan, hindi lang pangako na galing sa hangin. Talagang ia-apply na lang, parang turnkey system yan. Ia-apply na lang niya yung dati niya nang ginagawa. Pangalawa, hihingin natin drug test. Napaka-importante niyan. Huwag na po tayo maglalagay ng opisyal na bangag. Kaya kailangan ihingin natin drug test. Yeah, Jay. At may nakalimutan ako, yung pagiging doktor. Isa rin yan sa pinakamagandang matutunan ng mga kapulisan natin. Kasi magka-partner yan eh. Attorney at doktor sa mga pulis. Yes. Kailangan yan yung mga kailangan nilang matutunan dyan. Kasi nai-enkwentro eh. Oo, kasi may enkwentro, di may iwasan. So doon pa lang, may ano mo yung mga kasama mo kung sakali mang may enkwentro at may nasugatan sa inyo. So doon pa lang, nagagawan mo na agad ng paraan. At may alam ka na. Kasi kadalasan ngayon sa mga kapulisan, lalo na yung tumataas yung mga ranggo, hindi naman sa pagiging matapang or pagiging loyal mo sa trabaho, hindi. Kasi yung iba dyan, hindi makapag-aral kasi kapos na sila sa pera. May pamilya sila, may mga anak na pinag-aaral. So kung mayaman ka, matutustusan mo yung pag-aaral mo sa pagiging... swerte mo, no? O, swerte mo. Paano yung iba? Kaya nga itong benefits package ni Pastor na isusulong sa kung sakali man siya ay makapasok bilang senador, ay napakalaking bagay sa inyo to mga sir, sa mga kapulisan na ho natin. Huwag niyo ho sanang palagpasin to dahil napakalaking tulong to para sa inyo at hindi lang para sa inyo kundi sa buong pamilya nyo. Doon lang sa may housing project, di ba? Buhay na buhay ka na doon. Buhay na buhay ka na doon. Tsaka yung sa isa pa yan, hindi kayo malalayo sa mga pamilya. Regional. Magiging regional ang mga kapulisan. Kung ibig sabihin, kung taga dyan ka, yan ka sa region na yan. Diyan ka lang ma-assign. Diyan ka ma-assign. Paano kung merong warrant of arrest, dadalhin lahat ng pulis sa buong Pilipinas, dalhin natin sa Davao. Pwede ba yun? Ay, bawal yun. Huwag na tayong gagawa ng bawal. Hindi, wala naman. Alam nyo, ano na yan eh. Masyado na kasi talagang tinatawag na first time in history talaga yun na nangyari na yun. Wala namang ibang presidenteng gagawa yun. Yung ngayon lang talaga eh. Mga eksperto lang ang gumagawa nun. Huwag gagayahin. Huwag gagayahin. So, yan, yung mga eksperto na yan yung mga tao na pilit nilang gigibain yung mga alam nila na magiging sagabal sa kanilang landas katulad ng ginagawa nila ngayon kay BP Sara Duterte at ginagawa nila rin yan kay Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng hindi na raw tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Kumbaga, sinisira nila yung diskarte ng mga Duterte, sinisira din nila yung diskarte ni Pastor Kibuloy. Pero ang tanong, masisira kaya nila ang diskarte ng mga Duterte at ni Pastor Kibuloy? Kanina nga, medyo kalmado si BP Sara doon sa kanyang press con. Kahit napag-usapan yung pambabalahura sa kanya at yung pagtutulong-tulungan na para babagsakin siya, para siraan siya ng mga taga-Quadcom, mga taga-Quadcom pala, nananatiling kalmado at focus ang ating BP Sara sa kanyang trabaho. Well, in fact, siya ay busy ngayon sa gaganaping 40th anniversary ng Office of the Vice President. Kaya sabi nga niya kanina doon sa presscon, sa January na tayo makipag-away kasi busy tayo ngayon, unahin muna natin ang trabaho natin. Yan ang nagustuhan ko kay BP Sara Duterte at sa mga Duterte kasi hindi sila gumagalaw ng maapektuhan or maapektuhan ang kanilang trabaho or maapektuhan ang kanilang trabaho, masisira ang kanilang trabaho. So focus sa trabaho and at the same time kung may
pagkakataon na magsasalita sila. Pero one thing is for sure, nakapokus sila sa trabaho. Kusoli. Alam mo, pero meron ding banat ng kaunti si ano ron, ha? So, sa aking pagkakaunawa, si BP Sara, parang indirectly sinabi niya, magkakuntsaba yan. Si Martin tsaka si Lisa. Ayun. Magkakuntsaba. Tapos, sinimulan lang naman yung issue na yan kay Castro. Dito sa convicted child abuser. Child abuser. Oo. Kaya naman, masama ang loob ni Vice President Sara Duterte dahil sa paninira ng ilang kongresista sa ilang empleyado ng Office of the Vice President sa nagpapatuloy na pagdinig sa Kamara ukol sa paggamit ng pondo ng OVP. Muling binigyang diin ng vice na politically motivated ang mga nasabing hearing. Si Jason Rubrico magbabalita. The hearings in the House of Representatives are politically motivated. Yan ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte laban sa nagpapatuloy na pagdinig sa House of Representatives kaugnay sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Aniya, nagsimula ang lahat nang magkita noong nakaraang taon ang mga miyembro ng Makabayan Bloc at si House Speaker Martin Romualdez. At mula noon, aniya, ay inaatake na ang pondo ng OVP, partikular na ang confidential funds. Matatandaan na ipinaubaya na ng bise sa Kamara ang magiging pondo nila sa taong 2025. Dahil dito, aniya, ay nagkaroon ng pagdinig ang House Committee on Good Government and Public Accountability na ayon sa bise ay hinahanapan lang siya ng mali para ma-impeach. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President. Pero ang ikinasama ng loob ni Vice President Duterte ay ang pandadamay ng ilang kongresista sa mga empleyado ng kanyang tanggapan. Mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadamay yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. Kaugnay nga niyan, ay nabanggit ng bise ang pangalan ni Liza Marcos. It's politically motivated, ma'am. Kasi hindi ko alam kung anong kinagalit ni Liza Marcos sa akin. Muli namang naitanong sa bise kung may plano na ba siya sa 2028 presidential elections. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. Pero kamakailan lang ay may payo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis na ito sa politika. Ito ang naging sagot ng bise. Darating tayo doon, ma. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone, hindi lang 32.2 million. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Kaugnay naman sa 2025 midterm elections, may paalala naman si Vice President Sara Duterte sa mga botante laban sa mga party list na nasa ilalim ng Makabayan Bloc, lalo na ang ACT teachers. Sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. Sa iba namang mga Makabayan Bloc na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCAC kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Sa ngayon ay wala pang ine-endorso ang bise para sa pagkasenador.
Samantala, may pahayag naman si Vice President Sara kaugnay sa pagsuko ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na, ma-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yun. So, ayun na nga, no? Jay? Tanong ko lang nung mga nakaraang taon ba, tumakbo na ba itong Makabayan Black dati sa pagiging mga senator? Merong iba dyan na tumakbo, pero hindi pa yan si Castro, hindi yan kasama. Pero may mga member na nilang tumakbo na. Meron na. Katulad ni Teddy Casino ata yun. Teddy Casino, okay. tsaka basta yung pangit na Makabayan, kasi may bigote. Makapangit ka na. Kasi mas pangit na sa akin, kaya pangit siya. Tsaka ito, kaya naman pala, hindi na tayo pala magtataka talaga na bakit mapahanggang ngayon ay malayang nakakapag alingasaw ng baho itong si Castro na kahit convicted na sa kasong child abuse, nandyan pa rin, kakampi naman pala. Yeah. Tsaka ito kung sakali man na may makapasok ng mga senator sa Makabayan Black, alam na this. Kawawa Pilipinas. Alam na this. Kasi isipin nyo maigi, malay nyo yan yung offer sa kanila. O ganito, tulungan nyo kami, pabagsakin ng mga Duterte para ipanalo ko kayo. Yan. Pwedeng mangyari yun. Kung magkakaroon ng dayaan siguro, yan, posibleng mangyari yon. Pero ito, real talk lang. Kung halimbawa, magiging patas ang labanan at walang makikialam sa resulta ng eleksyon, eto si Castro hindi mananalo to. Lahat ng Makabayan Black na yan, walang mananalo dyan sa pagkasenador. At madugtungan ko lang, ang pinakamasakit pa doon, dito naman sa Congress, totoo yung sinabi ni BP Sara Ang masakit sa akin is dinadamay yung mga empleyado na walang kamuwang-muwang dito sa sila nagtatrabaho lang, ginagampanan lang nila yung kanilang trabaho, tapos ang gagawin ng mga buhaya, papatawag doon sa Congress, doon babalahurain, sisigaw-sigawan, at yung isa pa nga, pinakontempt pa, di ba? Yun yung nakakainis doon na talagang kahit ako sa parte ni BP Sara, may inis ako na, sa akin, okay na nga, sinisiraan nyo na ako Lahat na ng paninira, ginagawa nyo na nga sa akin Tapos pati yung mga empleyado ko na walang kamuwang-muwang, idinadamay nyo. Sana naman magkaroon, kaso wala kasi. Ang hirap pag ang tao, pag natapalan ng pera, wala talagang puso May bago na sila ngayon, mga trabaho. Content creator. Oo nga pala, pinost ni ba yun Content creator. Coach Oli, ano opinion mo Ikaw, Coach. Pero yung mabanggit ko yung nasabi ni Jay na nadadamay, alam mo, style talaga nila yan, nadadamay. No? Sabi kasi nadadamay yung mga ibang empleyado, yung mga staff ng OVP. Ano yan? Talagang idadamay nila yan para gipitin yung leader. Nangyari din yan kay Pastor Quiboloy. Naaalala nyo nung pinasok ang KOJC? Hindi na sila lumayas doon. Bakit? Gusto nila na mistulang hostage ang ginawa sa ating pare-parehas doon. Para lumabas si Pastor Quiboloy. Mabuti na lang at talagang maganda ang puso ni Pastor Quiboloy. Pero alam mo, hindi dapat natin ginagawang nandadamay tayo ng iba. Pero kasi sa mga ito, ang importante sa kanila, pangarap. Yung pangarap nila, wala na silang pakialam kung sinong madamay. Basta yung pangarap nila, marating nila. Gaya nito, sinabi ni BP Sara, etong si Martin ay hindi kayang manalo ng presidente sa 2028. Kung dadaanin sa boto. Kung dadaanin sa boto. So kaya ang gagawin nila, yung charter change, gusto maging gagawin niya, dadaanin niya biglang Prime Minister. Tapos siyempre, padudumihin si BP Sara. Kasi ang talagang, kung merong the man to beat, ito yung the woman to beat, ito si BP Sara, yan ang sakit talaga. Siguro, pag nakikita ni Martin to si BP Sara, atakihin sa puso na halos. Dahil yan ang talaga sakit sa ulo nila, ang mga Duterte. No? But in any case, wala silang pakialam sinong madamay. Basta yung pangarap nila, matupad. Correct ka dyan, Coach Oli, no? At ito dugtungan ko lang yung sinabi mo kanina na nandadamay talaga sila.
nandadamay sila dahil alam nila na si BP Sara Duterte at si Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi nila ipagkakanulo yung mga kasama nila. Yung mga nasa KOJC at then at the same time, si BP Sara Duterte, yung mga empleyado niya sa Office of the Vice President. Hindi niya ipagkakanulo yan. Alam ng mga kalaban niya yan. Alam ng mga kritiko niya yan na masasaktan si BP Sara Duterte kapag idinamay niya yung kanyang mga empleyado. At yun nga, ang nakita natin kanina, nasaktan si BP Sara dahil nga sa maduming laro nila sa politika na dadamay yung mga walang kamuang-muang na nagtatrabaho lang para kumita ng pera para may ipakain sa kanilang pamilya. So now, ito ang problema natin. Ang problema natin, kaya nyo bang patumbahin si BP Sara Duterte? Kaya nyo bang ibagsak si BP Sara Duterte? Pero mag-isa lang siya eh. One versus all ang laban dito ngayon. Babae pa kalaban nyo Kayong mga madadaldal dyan sa Kongreso, mga lalaki pa kayo. Pero mas may bayag pa sa inyo itong lalaki na to. Ay, tsaka ano na to hindi na natin kailangan itanong pa yun na kaya nyo bang pabagsakin. Hindi na natin kaya. Kasi noon pa man, kay PRRD pa lang, sa pagtakbo ni PRRD, nung panahon na siya ay mayor pa lamang, mas ganito din, halos walang din pinagkaiba. No? Talagang ang baba nga ng tingin nila kay PRRD. No? Kaya hindi talaga nila magagawa yan. Alam nyo, nakikita ko dito, kagaya nung kanina sinabi ko at sinabi ni Kucholi na about dun sa mga empleyado. Sa tingin ko, naghahanap lang tong mga to para may panibagong makuha na naman silang witness Sa tingin ko, kaya nila ginaganyan yung mga empleyado na yan, matatakot at matatakot para kung sakali mang maoperan nila, katulad ni Nanay Sobre. Si Nanay Sobre, yung binigyan daw ng former DepEd secretary. Former DepEd Yusek Undersecretary. So, yun, diba? So, gusto nila sigurong makahanap ng isa pang ganon para, kasi doon kasi yung nahanap nila, yung si Manang medyo mahina yung ebidensyang hawak, na kesyo binigyan daw siya ng sobre na may pera, ni BP Sara, pero ang naiwan na lang ay sobre na lang, tapos yung pera, ginastos niya na. Doon kasi napakababaw huno na ebidensya nung kahit naman sino, kahit si Kucholi, si Master. Anytime, pwede akong abutan ng sobre. So, pwede ko na bang gawing ebidensya yun. Tsaka ito, pansinin niya, lahat na umiikot na papatungkol na issue sa mga Duterte, wala silang maipakitang ebidensya. Puro lang bunganga yung kanilang ebidensya. Wala silang maipakitang ebidensya na magpapatotoo na ginawa talaga to ng mga Duterte or nagawa to ng mga Duterte. Hindi, Jay. Gumagawa sila ng ebidensya. Narinig mo ba yung ni Cancun? Tsaka yung police, yung colonel? Si Wilkins. Hindi. Si Cancun. Si Cancun, congressman ng Pampanga. Ang sabi niya, sinasabo niya tawag dito, yung general. Si Wilkins nga. Si Wilkins. Si Villanueva. Buena. Basta yun, si general. Sinasabo niya, ang sabi niya doon, hindi ka kasi gumawa ng ebidensya. Kung ikaw, natupag mo lang yung paggawa ng ebidensya, di sana mapapalutang mo ang pangalan ni Michael Yang. So, ibig sabihin, nahuli sila sa bibig. Alam niyo, tawang-tawa nga ako doon. Ginagawa na pala ang ebidensya ngayon. Hindi na pala yan kinakalap, hindi na pala yan iniimbestigahan, kundi ginagawa. Kucholi. Tama naman yung sinabi mo. Pabaliktad nga sila kahit naman si BP Sara sinabi na hinahanapan lang siya ng butas. Yan talaga, that is very obvious. Alam mo, panatikong loyalista ka na lang na ikaw ay in denial ng katotohanan kung iniisip mo na hindi politically motivated. Ako ay naniniwala sa sinabi ni BP Sara, saktong-sakto, politically motivated lang lahat ng ginagawa na ito, Jay. Tsaka ito lang talaga, dito natin talaga mapapatunayan yung sinasabi nga. Marami nagsabi niyan ilang mga congressman nagsabi na mahilig daw mag-divert si BP Sara ng mga issue para daw hindi mapansin yung issue niya. Pero pansinin nyo maigi ngayon. Wala na silang ibang pinag-usapan kundi kay BP Sara, kay PRRD. So, kung mapapansin nyo sa dinami-daming problema ng Pilipinas, dun lang sila umiikot sa isang issue na yun. So ngayon, dito natin mapagtatanto na kung sino ba talaga ang gumagawa ng diversional tactic kundi sila. Tsaka ito pa, akalain mo yun, naging congressman ka lang, parang talo mo na ang isang attorney, talo mo na ang isang general,
Kasi kung mapapansin nyo, katulad niya ni Wilkins, si PIDEA, former ex-PIDEA chief, Wilkins, na bari mo turo-turuan ni nung isang congressman Si na, Kangkong. bakit hindi ka ba't hindi ka gumawa ng ebidensya? Ikaw tuturuan mo yung isang general, samantalang congressman ka lang. Hindi ko naman sa dinadown ang pagiging congressman. Pero isipin nyo maigi, nagsunog ng kilay yung mga tao na yun, makapagtapos ng pag-aaral nila, tapos uhusgahan nyo lang ng ganyan. Meron pa nga dyan attorney. Hindi nila pinapakinggan dahil congressman sila. So ngayon, ibig sabihin, sa lahat ng kurso, mas mataas na ang congressman. Di wag na kayo mag-aral, mag-congressman na lang tayo lahat. Correct, oo. Matataas kasi yung mga ihi nila. Pataasan daw yan ng ihi eh. Aba. Parang may nadinig akong ganyan dati. Si Coach Ole, mataas ihi yan. Nagpataasan kami ng ihi niya sa Davao. Parang familiar sa akin yun. Parang biglang gumanon sa utak ko bigla eh. No? But anyway, tama naman yung sinasabi ni Jay, no? Tama yung sinasabi ni Jay. Pero dito kasi sa atin, sa Pilipinas, parang nakaugalian na talaga yung ganyan. Lalo-lalo na sa pagkakataong ito na talagang parang may kumukumpas talaga. Hindi parang may kumukumpas kasi iisagalaw nila eh. Pag sinabing gumanon, gaganon sila eh. Pag sinabing gumanon, gaganon sila. At ang target nila ay isa lang, yung Duterte faction. Si mga Duterte at yung mga kaalyado ng mga Duterte. At yung sinasabing dinadivert ni BP Sara yung usapan, dinadivert ni BP Sara yung usapan, kabaliktaran ho yun, mga kababayan. Kasi kung mapapansin natin, sila mismo ang nagda-divert dahil napakaraming problema ng Pilipinas, ang pinagkakaabalahan nila, yung pambibintang nila dito kay BP Sara Duterte na kung tutuusin, dapat kasalanan ito ng presidente dahil siya ang nagbigay ng pera kay BP Sara Duterte. Coach Oli. Ako may tanong lang ako sa'yo kasi kanina, ewan ko sino nagsabi sa inyo, may nabanggit kayo na convicted to si Franz Castro? Totoo ba yan? May ebidensya ba kayong convicted yun? Baka naman chismis lang yan, ha? Minsan, napanaginipan. Korte ang nagano sa kanya eh. Convicted? Korte ang Kasi dyan daw nagsimula sa kanya eh. Yung sinasabi ni BP Sara, sa kanya nagsimula lang lahat tong mga tungkol dito sa... Nung nag-meeting sila ni Tambaloslos sa kayong mga bayan black, iba sinasabi mo? Oo, yun sabi. Convicted? Pinagsimulan? Oo, may guilty yan nakalagay doon sa mukha niya eh. Nasalubong ako. Naka-record dyan, coach. Convicted. Nasalubong ko nga doon. Ba't binoboto pa ng taong bayan? Mga bobo rin yung mga bumuboto dyan kasi. Nasalubong ko may nakasulat dito, guilty sa mukha. Taas yung kamay. Ayan guilty. Ayan totoo ba yan? Sabay. Meron yan. Tingnan mo, coach. Nasalubong. Ganyan yung tsura niya, may guilty nakasulat sa mukha. Ganyan yun. Bakit nakaupo pa? Ba't hindi pinapatanggal ni Martin? Kakampi. Paano pa? Kapag kakampi ka, kahit anong gawin. Talaga ito. Oo, kahit magkamali ka pagkakampi, pagka nagagamit mo, hindi yan, hindi yan pakikialaman. Baka binibigyan pa nga ng pera yun. Hindi ipokrito yun. Kung gano'n. Baka lang. Baka lang naman. Oo, hindi ko alam kung binibigyan. Pero anyway, mga kababayan, katulad ito, ang daming problema. Baha. Mga kalamidad sa Pilipinas. Tapos papangakuan lang tayo, yung EDCA na yan. Makakatulong yan para sa mga disaster dito sa Pilipinas. Mga sinungaling talaga no? Pero ang daming bagyo na dumaan sa Pilipinas, wala tayong nakitang kano. Buti na lang, nanalo si Trump. Kasi sabi dito, President-elect Donald Trump tatapusin ng EDCA. What's your thought about it? Tatapusin ng EDCA sa Pilipinas. Makakabuti para sa'yo? Makakabuti ba ito sa ating bansa o hindi? Makakabuti. Sobrang buti yan. Sobrang buti. Ako palagay ko marami na namang pupunta ng Goldilocks. Tatapusin ng alin? Kakain. Magpupulburon. Oo. Magpupulburon para para mamanhid. Oo, kasi patanggalin tong EDCA. Naku, alam mo naman, kakampi nila yan. Yung iba, tuta na yan dyan Jay, meron kang opinion doon sa EDCA. Tatanggalin daw ni Trump ang EDCA, sabi ng isang konsultant So kung mangyayari man yun at doon may iwas yung mga diskusyonan, hindi go ako dyan, walang problema yun. Kasi yung EDCA, ito ang pinagmumulan din ng away ng China at ng Pilipinas. Kasi yung Pilipinas ngayon, nakasandal tayo sa Amerika. May tutulong sa atin pag inaway tayo ng China. Pero nung inaway tayo ng binomba, nakita ba natin yung kano? Hindi. Kasi ang katotohanan dyan,
yung treaty, hindi yan basta-basta mag-activate. Pag-uusapan pa yan ng mga Kongreso, Senado sa Amerika bago natin magamit. Pag pumayag yung mga congressman at senador sa Amerika, tsaka nila tayo tutulungan. O sige, go signal sila. Tutulungan tayo, gamitin yung treaty. Tsaka sila pupunta doon ngayon sa West Philippine Sea, ipagtatanggol tayo. Pero hanggat wala nangyayaring ganun, hindi tayo pagtatanggol ng Amerika. Wala nga hindi nga natin sila nakita sa lahat ng pangyayari dyan sa West Philippine Sea. May naputulan ng daliri, binomba tayo ng binomba. Anong ginawa ng Amerika? Wala. So, ginagamit natin ang Amerika para palakasin ang loob ng mga Pilipino na naniniwala sa kanila. Pero sa katotohanan dyan, mga kababayan, walang tulong na maidudulot ang Amerika sa atin. Mas marami pang naitutulong ang China sa atin At speaking of tulong, kung matatandaan nyo, yung mga kanununuan nila Franz Castro, dating suportado ng China yan. Natatandaan nyo si Joma? Joma Sison. Joma Sison. So, noong mga panahon na yon, ang nagbibigay ng mga baril sa mga NPA, walang iba kundi ang China. Noong panahon na yun, Tapos ngayon, inaaway naman ng gobyerno ang China. Pero kakampi ng mga kakampi nila ang China. Hanggang ngayon, meron pa rin yan. Tapos, kadalasan na nasasabi na ang China daw, kakampi daw ng Duterte. Hindi, merong talagang naging matalino lang si PRRD. Kaya niya na yan. Pero kung babalikan natin ng pinaka-history, kauna-unahang pong kakampi ng China ay ang mga dilawan. Yun talaga. Correct yan. But anyway, ipagpapatuloy natin yan, bagamat naniniwala ang isang dating presidential consultant na tatapusin ni US President-elect Donald Trump ang mga EDCA bases, kagustuhan nito na makamit ang kapayapaan sa buong mundo. Sinabi rin ito na sa pagkakapanalo ni Trump, naging malinaw na mali ang naging foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni Armal Forzuelo. And so what will happen to EDCA? My guess is that Trump will end EDCA. Ito ang inahayag ng dating presidential consultant na si Jose Alejandrino sa eksklusibong panayam ng SMNI News matapos tanungin kung ano ang magiging epekto ng pagkapanalo ni Trump bilang Pangulo ng Amerika. Anya, naniniwala siya na sa oras na makausap ni Trump ang presidente ng China, hindi na magkakaroon ng silbi ang mga EDCA bases. Binigyang diin nito na dahil sa pagkapanalo ni Trump, naging malinaw na mali ang naging foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. And when Trump reaches an accommodation with China, I foresee that those EDCA bases will become superfluous, will no longer be needed. And so, what is Bongbong left with? An empty hand. He has made wrong choices in the realm of foreign policy, and so now he'll have to face the consequences. Kaya dapat anya na bumalik ang Pilipinas sa pagiging neutral at independent gaya ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So I'm hopeful that we will eventually have to return to the policy of neutrality and independent foreign policy that Digong, former President Rodrigo Duterte, initiated. Tungkol naman sa tanong kung igigiit ng Pilipinas na manatili ang mga base militar ng mga Amerikano, ito ang naging sagot ni Alejandrino. You know, then what Trump will do, as it has already announced for Taiwan, if you insist on America defending you, you have to pay for it. And it will cost you several $1 billion a year. Sinabi ni Alejandrino na bagamat hindi pa ito natutupad, pero sigurado siya sa isang bagay na hindi suportado ni Donald Trump ang pagkakaroon ng giyera. This is my own analysis. And we'll have to see what Trump does. But what I do know is that Trump is determined to close down the U.S. bases abroad, bring the troops home, reach a peaceful accommodation with Russia and China for global peace, to attain global peace. He wants to end all wars. He said, I'm not going to start any war and I'm not going to support any war. Matatandaan na isa sa mga pangako ni President-elect Donald Trump noong kampanya ay ang makamit ang kapayapaan sa buong mundo. Dahil dito, inaasahan ng marami na matatapos ng nagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine at maging sa ibang bansa. Kaugnay nito,
Kanyang ipinakita na siya ay seryoso sa kanyang pangako matapos na lumabas ang impormasyon na nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina President Trump at ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Ayon sa report, sa naturang phone call umano, inabisuhan ni Trump si Putin na huwag nang dagdagan pa ang gyera laban sa Ukraine. Para sa Diyosa sa Pilipinas kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Ayun, Jay, banata mo, Jay. Ang tanong dito, sino na magiging kakampi ni Marcos ngayon? Si Martin Romualdez. Si Martin. Hindi kasi ngayon, tingnan mo. Huwag mong gabalain. Nananahimik eh. Nananahimik ba? Napahinga eh. Kasi yung unang presidente, tropa ni Marcos yun. So, eto, tropa to ni PRD. Ayaw nito sa gera. So, tropa naman ni Trump, si Putin. Tapos, tropahin naman nila yung sa Ukraine. Ay, tropa din ni Marcos yung sa Ukraine. Na parang nanglimos pa nga nung nakaraan dito sa atin yun, di ba? Oo, nagpunta. Ngayon, ang tanong dyan, bago rin tayo masagutin yung tanong na yan, mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang sinasabi. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Alam mo ba na may magagawa ka para matugunan ang problema sa baha na nararanasan natin ngayon? Maging bahagi ng solusyon. Lumahok sa isang puno, isang bayan, nationwide tree planting activity ngayong November 16, 2024. At nationwide coastal cleanup ngayong November 23, 2024. Isang inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Para sa kalikasan. Para sa bayan. Boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yun. At ayun na nga, tayo po ay nagbabalik. Live na live pa rin dito sa Banateros. Kumusta? parang tagal natin nawala. Ilang minuto lang yun eh, no? So, balikan natin itong, ano ba to? Yung kay Donald Trump, no? Yung EDCA na yan. Para sa akin, hindi naman natin kailangan ng EDCA. Wala naman tayong kaaway. Diba? Nabuhay tayo na napakatagal ng panahon na mapayapa na wala namang EDCA. So, wala namang pagkakaiba nung nagkaroon tayo ng EDCA. Ganun pa rin eh. Lumala pa nga eh. Lalo ngayon. Tingnan natin na
Ang sabi nila, itong EDCA, paulit-ulit natin naririnig dati na ang EDCA ay pangtulong, makakatulong sa mga disaster response. Wala. Kawawa yung mga kababayan natin na sinasalanta ng mga baha, ng mga bagyo sa pag-aakala na merong tutulong sa kanilang mga Amerikano. Pero kahit nga Pilipino, wala kasi nahuli yung bangka Dumating yung bangka, wala na yung baha. Oo. Sorry. Nakakatawa. Pero alam mo, matulungan ba tayo ng EDCA o hindi? Wag na yan dito. Alam mo, gusto ko yung sinabi ni Trump na ayaw niya sa gera. Ay, salamat naman. Meron nga ako nadinig kanina, di ko nababanggit sino nagsabi. Yung EDCA na yan, ginagawa lang tayong security guard niyan bakit ba tayo nakikisali sa away ng iba? Wala tayong mapapakinabangan dyan. At salamat. Ito ay malamang-lamang. Ipo-pull out na ito ni Trump. At sabi nga, kung gusto nyong protektahan namin kayo, Taiwan, magbabayad kayo. So sa madaling salita, ito nakikisawsaw lang tayo dyan. Ginagamit, alam mo, itong katotohanan dyan. Ginagamit lang nila yung sigalot sa China kasi ibabalik nila yan sa Duterte. Again, lahat yan sa Duterte, sa Duterte, sa Duterte. Pero sa katunayan, walang makikinabang dyan sa EDCA na yan. Kaya nga, ang ganda nung sinabi kanina, kailangan neutral lang tayo. Gaya nung panahon ni PRRD, neutral lang, di ba? Bakit kailangan natin ilagay sa alanganin yung buhay ng mga kababayan natin na hindi naman natin away? Correct, Jay. Nauubo ako pag naaalala ko yung sinabi ni Marcos. Diba kaya lang lumakas ang loob nun dahil sa mga Amerikano? Diba kaya niya inaaway ang China dahil sa mga Amerikano? So, paano na ngayon? Kung nagkagera pala, kawawa pala talaga tayo. Kawawa tayo. Dahil, biruin mo si Trump ang magiging presidente na hindi niya hindi niya kabatiyan So, eto pang tanong, asan na yung mga pinangakong tulong ng Amerika na sinasabi ni Marcos na malaking tulong daw kahit yung mga dugyot vlogger, mga tanso dugyot vlogger, sinasabi nila na kaya nagta-travel si President Bongbong Marcos sa ibang bansa kasi malaki ang maitutulong ng Amerika. So ngayon, panahon ngayon na hindi naka-close ni Marcos yan. Yari tayo dyan. Ito si Jigin. Kanina mo pag ginagambala si Marcos. Natutulog yun, nakakagat yung dila nun habang natutulog. Sabi nga, di ba, sino ba ang nakaupong presidente ngayon? Si Elisa Marcos. Si BBM. BBM pala, sorry. Nalito Nakaupo. Yun ang ginagawa niya ngayon. Si Saldi ko daw presidente. Anyway, tawag dito, yung EDCA pa rin, tanggalin na natin dito sa kung ako kay Trump, ang daming problema ng Amerika. Tingnan nyo, may isang lugar dyan, isang state sa Amerika na parang mga zombie na, Dapat yun ang unahin ng mga Amerikano. Hindi yung idinadamay pa yung Pilipinas, idinadamay yung Taiwan, di ba? Pero si Trump, ako naniniwala ako kay Trump doon sa ipinaglalaban or foreign policy ni Trump na gusto niyang ayusin talaga yung Amerika. Kasi sa totoo lang, yung Amerika maunlad na bansa. Yun ang kinikilala natin. Pero kung tutuusin, mahirap din sila Mahirap din sila. Kasi ang daming naghihirap doon, mas marami. Pag nagpunta ka sa Amerika, ako galing na ako hapon doon may mga squatter din dyan. May mga scavengers and all that. Meron, napakarami. Kaya ako, nananawagan ako kay Trump para maging mapayapa ang buong mundo, maging mapayapa ang Pilipinas, maging mapayapa ang Amerika, mag-focus tayo sa pansarili natin mga problema. Huwag na po tayong makialam. Kung hinihingi ang natin, ang tulong, tumulong tayo. Pero kung basta-basta lang tayo papasok na wala alanganin, wala sa lugar, hindi naman tayo pinapakialaman ng China, tapos bigla-bigla na lang maglalabas kayo ng mga statement na ganyan, pangit ho yun. Kasi, ito noong una pa lang, Jay, yung kaninang sabi mo na tulong, yung Amerikano mismo ang mga nagsasabi, mga Amerikanong mga analyst ang nagsasabi na ang Amerika hindi tutulungan ng Pilipinas. Ayaw kasi maniwala. Hindi ko alam kung may kasunduan. Sa tingin ko, may kasunduan nata. Tingin mo, sorry. No. Pero tama si Master Judea. May mga squatter dyan sa US. Meron mga namamalimos dyan sa US. Pero alam mo, yung mga squatter sa US, social. Social yun. Nag-i-English
Oh, Inglesero, mga Islam pa. Baka naman magbisaya yun. O, Jay, ikaw. Hindi, ito. Ginawa kong biro lang yun kanina, yung sa Amerika. Pero siguro panahon na para itanong natin kay President, asan na ang mga investor? Kasi kung matatandaan nyo, halos nasa 84 million ata ang ginagastos sa pag-travel. Pupunta sa ibang bansa. Pera ng taong bayan yan. So karapat-dapat din pala dapat yan pag-usapan sa Congress hearing. Kasi budget din yan eh. So bakit, ngayon, tingnan natin iba na presidente na Amerika. So karapat-dapat na mapag-usapan yan. Asan na yung pinag-ayabang dati na investor na magagawa ng Amerika? Iba na ngayon ng presidente. Wala na, nag-expired na yung mga investment. Expired na. Wala tayong magagawa. Sino nga ba naman ang mag-i-invest sa isang bansa na laging pinag-aharian ng mga buhaya? Tsaka lubog sa baha. Lubog sa baha. Dahil nga baha, may maraming buhaya. Oo, naglalangoy-langoyan dyan. Nakita ko may isang buhaya na sumisip-sip ng tubig. Ano, no? Nakita ko yun. No? Pero ito ang kagandahan naman dito. Dahil nanalo si Trump, ngayon ang sabi ng China, walang dapat ikabahala ang Pilipinas dahil wala daw nilabag na international law ang Pilipinas. Kaugnay sa nilagdaang bagong Philippine Maritime Laws. So, yan magpasalamat tayo. Dahil hindi sa atin galit ang China. Sa kabila ng pinoprovoke natin, sa pamamagitan ni Tariela, yun ang galit na galit sa China, sa West Philippine Sea, si Tariela. Siyempre, bata pala yun, Inglesero yun eh. Mayaman din siguro yun. No? Si Tariela? O si Tariela. May na-issue nga yun kasi magkano lang pala ang sahod nun. Pero may Rolex. Oo, nasa 100K lang. So, tapos yung relo, tig 2.5, tsaka 1.5 million pesos yung relo. Baka hindi nagluto tayo ng isang taon. Yun lang. Kaya nakapag-ipon. Ang daming yumayaman ngayon, no? Dami, no? Parang masarap. Alam nyo, sa totoo lang, parang jackpot ngayon yung mga politiko, no? Kasi napaupo sila sa open silang magnakaw eh. Open sila. Malaya sila eh. Hindi katulad nung KPRRD. Dalawa ang naging Jetta nun eh. No? Jetta ang adik, Jetta ang mga korap. Yan. Alam mo yung conveyor sa Alam mo yung conveyor sa airport? Yung lumiyo, pagkakukuha mo yung bagahe mo. Parang ganun ngayon, bahala ka. Nandyan lang, lumiikot-ikot lang. Bahala na kayong dumampot. Kayo na bahala dyan. Wala na ba? Lagyan natin. Sige, dampot ulit tayo. Yun nakakalungkot. Kasi yung pera ng taong bayan ay hindi napupunta sa tamang pagpuntahan. Kasi kung napupunta yan sa tama bakit wala po tayong makita? Diba? Kaya nga tayo, mga kababayan, ayun, paalala lang po natin, mamaya na yan. So, ano ba yun? Tree planting, no? Yung tree planting yan sa November 16 na. Sabado. Sa Sabado. Andiyan kami. Pupunta tayo. Pupunta ako sa Boracay. Ikaw. Sa Japan. Meron daw tree planting sa Japan. Sa Amerika yun. Pero seriously, makikita nyo kami dyan. Siyempre, Banateros. Aatin dyan. Sige, mag-ano na tayo, mag-last message na tayo. Umpisahan ko na. Last message, no? Para sa akin, yun na nga, no? Matuto na po tayo sa mga pinagdaanan nating mga leksyon sa buhay, lalo-lalo na sa politika sa Pilipinas. Paulit-ulit tayo Paulit-ulit na tayo nasasaktan. Paulit-ulit pa rin tayo na nagkakamali. Ano tayo? Masukista po ba tayo? By this time, sana, tayong mga Pilipino, dapat matuto na po tayo na pumili at magtimbang ng mga bagay-bagay kung saan tayo mapapabuti at kung saan tayo mapapasama. Nasa inyo na yan. Kung gusto nyo, mapunta doon sa masama. Coach Oli. Sa akin lang, meron akong vision. Ang vision ko, itong Quadcom, wala silang gagawin hanggang 2028 kung hindi imbestigahan ng Duterte. Tingnan nyo kung tama ako or tamang-tama. Nostradamus ata. Jay, ikaw na, Jay? Ako, para sa akin, doon ako magkukomento doon at last message ko na rin doon sa sinabi ni BP Sara na, di ba, inutusan siya ni PRD na bumaba sa pwesto niya at sabi ni BP Sara, mas susundin ko ang gusto ng 32 million na bumoto sa akin. So kayo ba, mga kabanateros, papayag ba kayo? Naku, hindi ako papayag dahil tayo talaga may karapatan na para kung ano yung desisyon natin, kung pababayin ba natin siya ng posisyon o hindi. Hindi yung basta-basta, hindi yung mga congressman dyan
na nagdi-decision agad na pababayin sa pwesto si VP Sara. Iyon. At syempre, no, ang pagiging vice presidente at ang pagiging presidente ay nakatadhana yan sa isang tao. Diyos po ang may gusto niyan. At kahit ayaw mo na mapunta dyan, mapupunta at mapupunta ka dyan. At saka yung sinasabi nila na si VP Sara hindi tatakbo sa 2028 election, wala pa, malayo pa tayo doon. Hindi pa nga dumadating yung 2026 kung saan mag-aanunsyo si VP Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa 2028. So, pero ganun pa man, kung hindi siya tatakbo, wala tayong magagawa. Pero only God knows kung sino ang iuupo niya dyan sa pagiging presidente. At bago tayo magtapos, 5 days na lang mga kabanateros, at isasagawa na ang ating tree planting activity. So, nationwide through the initiative of Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan. Ganun. Ito ang solusyon sa baha na ginagawa. Hindi yung salita. Tree planting. At para naman sa ating Christmas countdown. 44 days na lang mga kabanateros. At Pasko na. 44 na lang. Bilis, no? 56 pa lang yan nakaraan na. Parang edad ni Master Judean, 44. Ay, grabe ka naman. 41 lang ako. 41 ka lang ba? 3 years ago. Talaga? 43 ka. Pero may sa mga nagtatanong kung anong oras daw yung tanim na yan. Gabi po yan. 7 o'clock. 7 a.m. ata. 7 a.m. Yun ang problema natin. Yun ang problema ko. I-announce natin, Coach Oli. Kung anong oras? Ako sa gabi ata ako magtatanim. Ikaw lang, mahilig ka naman magtanim sa gabi. Hindi ko alam kung ano tinatanim mo. Sana all may natataniman. Hindi, pero pupunta kami talaga. Hindi kasi kaya na namin, ang hirap gumising na maaga. Yes. Pero, dahil sa pagsisilbi sa bayan, gigising kami ng maaga. Huwag pong kakalimutan sa darating na eleksyon. Magiging part tayo ng solusyon. Sa baha, sa pagtatanim. Hindi yung sila, kinakalbo, tayo magtatanim. Yan. Bahala na, konsensya nila yan kung kalbuhin pa nila ng kalbuhin. Di ba? Kalbo na ba ang bundok doon sa inyo? Kung kalbo, hindi ko alam doon. Hindi, sabi ko, seryoso yung tanong mo, no? Actually, wala. Marami pang bundok, pero marami na rin yung mga kinwari. Yung makikita pinantay. Tsaka, ano nga sila double purpose sila Yung bundok, pag napantay na, tatayuan nila ng subdivision. Doble kita. Ang galing, no? Kaya yayaman May bilang aeroplano Private jet. Private jet. O yun, kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. This is SMNI News Channel. Truth that matters.
Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.